sabi ko nga, hindi na ako mag-aaral kasi yun ang dahilan eh. Hindi na sana nga ako tutuloy, mag-enroll kasi nga kung hindi ko siya nakita, hindi na ako tutuloy. Lord! Saan ko nagpunta? Sinasabi niyang patay na po. Sinasabi niya sa akin yung nalunod na po sa sabaw. Gusto ko lang makilala ka sa harap ko, saka makilala mo yung mga apo mo, saka ako, saka yung kapatid ko. Ako si Vivencio Kapokyan. Sino po? Ang hinahanap niya. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Dahil ang mga pinapangarap na muling pagtatagpo, abot kamay na dito sa Reunions. Tulungan niyo po kami. Mundo'y nawala ng kulay, pangarap nawala ng saysay, nang bigla na lang mawalay ang mga mahal sa buhay. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya'y mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan sa muling pagkikita. Inaasam ang naghahanap ay may pag-asa, ang nawawala ay makikita. Nasirang pamilya muling mabubuo, gumuhong pangarap muling itatayo dito sa Reunions. Dito sa Reunions. Susunod, ang lagi raw idinadahilan ng kanilang ina na sanhin ang pagkamatay ng kanilang ama, napakababaw na dahilan. Nalunod daw ito sa sabaw? Dito sa Reunions. Sariwa pa rin sa alaala ng magkapatid na Gigi at Lisa ang di umano'y pagdurusang sinapit ng kanilang ina sa kamay ng kanilang amain kahit mahigit 25 taon na ang nakararaan. Ang lahat kasi ng pagmamalupit na ito nasaksihan ng nooy 6 na taong gulang lang na si Gigi. Pinapalo niya po ng tabla sa likod, tapos binabato niya ng container. Tapos nagbabasagan sila, gagisan sila ng mga gamit. Tapos binumura niya nanay ko. Dahil sa pambubugbog, lagi raw masama ang pakiramdam ng kanyang ina hanggang sa nagkaroon ito ng sakit sa baga, dahilan para maaga rin itong pumanaw. Binat po sa asawa po. Kasi yung iniwan niya kami, doon pala nagsimula na yung sakit ng nanay ko. Hanggang sa pinanganak niya ako, doon na nag-asawa siya ng pangalawa hanggang sa yung asawa niya nang bubugbog. Tapos palagi po sila nag-aaway hanggang sa namatay yung nanay ko. Ang sinisisi nila Gigi sa masalimuot na kabanatang ito ng kanilang buhay, ang kanilang tunay na ama, na nagawa raw silang iwan dahil sa pagkakaroon nito ng kalaguyo, mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Dahilan para magkaroon noon ng bagong kinakasama ang kanilang ina, na siya namang nagpahirap sa kanya. Mahirap para sa akin kasi kung hindi niya kami iniwanan, hindi sana mangyayari to. Hindi sana maaga mamatay nanay ko. Himig ng paghihinampo ang maririnig din sa Ate Liza ni Gigi. Sanggol pa lamang daw kasi siya, pinagdamutan na siya ng karapatang makasama ang kanyang mga magulang. Tiyahin po ako lumaki. Dahil 3 buwan pa lang po ako, kinuha na po ako dito sa Maynila sa nanay ko kasi naghihiwalay po yung tatay ko. Nung pumanaw raw ang kanilang ina, agad siyang pinaluwas ng kanyang tiyahin papuntang Maynila. Yun ang una't huling sulyap ni Liza sa kanyang kahabag-habag na ina. Grade 4 pa ako noon, sinabihan po ako ng tiyahin ko na, Lisa, patay na po yung nanay mo. Tapos nagpaalam po ako sa principal, tapos pumunta na agad kami ng Maynila. Tapos yung binurol yung nanay ko. Doon ko po nakita yung nanay ko. Simulat sa pool, maliit pa po ako. Nung grade 4, doon ko pa lang po nakita yung nanay ko. Ang
tiyahin ng magkapatid na sina Imelda at Geraldine ang siyang umalalay sa kanila. Ay, yung panganay parang may tampo dahil maliit pa sila. Parang ito lang si Jeep siyempre ba, gusto niya makita ang tatay niya. Ay sabik niya rin siya sa tatay niya. Yung sinasabi, ba't mo hanapin yung tatay mo? Ikaw nga, hindi ka nga hinahanap. Sabi niya, gusto ko lang. Tapos yung ate niya, susumbatan niya raw ang papa niya. Dahil bakit nung maliit daw sila, hindi daw sila hinahanap. Bakit malaki na sa niya hanapin? Ang lagi raw idinadahilan ng kanilang ina na sanhin ang pagkamatay ng kanilang ama, napakababaw na dahilan. Nalunod daw ito sa sabaw? Sinasabi niyang patay na po. Paano daw napatay? Yung sinasabi niya sa akin yung nalunod na po sa sabaw. Yung hindi lang madiretso na sumama sa pangit din naman na bata pa tapos sabihin sumama sa ibang babae. Kaya siyempre, sa Bisaya kasi ganyan, wala na tatay mo, nalunod na sa sabaw. Sa pinakamalulungkot na yugto ng buhay ng magkapatid, sandigan nila ang isa't isa. Mahirap. Pag may problema po kami, wala kaming malapitan. Wala kaming nanay, wala kaming tatay. Pag oras ng mga anak siya, wala kaming kasama, wala yung tatay namin, wala kami. Kami lang po, tulong-tulong kami magkapatid. Kinaya po namin yun. Si Gigi, pilit mang inililihis ang kanyang kapalaran sa sinapit ng kanyang mga magulang, waring yun pa rin ang direksyon na kanyang pinuntahan. Kasi parang yung ginawa niya, parang nangyayari rin sa akin. Yung ginawa niyang pambabae, parang ganon din na sitwasyon nangyayari sa akin. Kasi yung asawa ko yung asawa ko po ng babae po. Sa kabila nito, nais pa rin daw nilang makilala ang kanilang ama na siyang itinuturo nilang pinagmulan ng lahat ng kanilang paghihirap. Magulo. Hindi ko maintindihan kung bakit nang ganito nangyari sa pamilya namin. Nagkahiwalay-hiwalay kami, nagkawatak-watak. Ngayon, hindi namin makita yung tatay namin. Gusto namin makita, hindi namin makikita. Siguro sa una, masusumbatan ko siya pero hindi naman palagi ganun eh. Gusto ko lang makita kung ano niya ba, kung tutuloy niya ba kaming anak. Nananawagan po ako sa mga kamag-anak ng tatay ko, sa mga kapitbahay, sa mga relatives. Pangalan po ng tatay ko, Bibencio Doren Kapukyan. Kung nanonood ka man, nakikinig, hanapin niyo lang po kami, nandito lang po kami sa tiya namin. Sana gusto ko lang makilala ka sa harap ko, saka makilala mo yung mga apo mo, saka ako, saka yung kapatid ko. Ayon sa magkapatid, Vivencio Kapukyan ang pangalan ng kanilang ama. 48 taong gulang na raw ito ngayon at tubong Eastern Samar. Mabilis kaming nakipag-ugnayan sa Comelec. Nalaman naming isang Vivencio Kapukyan ang kasalukuyang nakatira sa Merlion Village, Novaliches sa Quezon City. Hello, sir. Magandang hapon po. Hello po, sino to? Ito po ba yung barangay Novaliches, Quezon City? Oo, ito yung barangay. Papatulong lang po sana ako. Baka may kilala po kayong Vivencio Doren Kapukyan? Meron yan dito. Kapitbahay ko yan eh. Ako po si Ari ng Reunions po sa QTV 11. Sige, ano po? Ano na po ito? Ito po ba si Vivencio Doren Kapukyan? Opo. May kilala po ba kayong Liza or Gigi? Oo, ano kayo? Bali, sir, pwede po ba kayong makausap? Tungkol po dito? Bali ko magpapahintulong pero huwag mo ito. Kaya ano, lang siya namin. Gawa ko na yun. Kinabukasan, dinayo namin ang lugar kung saan hiniling ni Tatay Vivencio na makipagkita. Matapos ang isang oras na paghihintay, Saan ba pangalan po niyo? Servisyo pa po yan. Dito sa Reunions. susunod! Buhay pa. Hindi pa patay. Dito sa Reunions. Wala raw hanap
buhay noon si Tatay Vivencio. At hindi raw niya matiis ang mga masasakit na salitang binibitawan ng kanyang asawa. Kaya't nagdesisyon siyang iwan na lamang ang kanyang mag-iina. Nagkaroon lang ng konting problema sa hanap buhay. Wala ako noon trabaho. Ako ang standby, siya may trabaho. Sa tagal ng panahon, di pa rin ako nakakita ng trabaho. Lagi akong inaaway kasi wala nga trabaho. Ang dami niya sinasabi sa akin. Hindi ko matiis. Binalikan pa rin daw niya ang dati nilang bahay. Ngunit wala na raw doon ang kanyang dating pamilya. Ako nakakita nung bandang huli na huling pinta ko. Yan yung bahay. Yan dati sila nakapila. Ngayon, may asawa at anak na si Tatay Vivencio. At bilang respeto na rin daw sa kanyang kasalukuyang pamilya, isinarado na lang niya ang kanyang nakaraan. Pero naniniwala pa rin siya, darating ang oras na magkukrus ang landas nilang mag-aama. Tsamba na lang na kung hanapin ako sa akin, okay lang. Kung hindi naman, wala akong magawa. Okay lang. Kasi hindi naman masasabi ko yan na kung hahanapin nila ako, hindi. Ako nandito na, ako si Vivencio Capocchian na hinahanap mo. Sakasakali magkita man tayo, hindi. Sana maano mo ako, maintindihan mo ako at maunawaan mo ako. Nung araw na yon, isiniwalat na namin kay Tatay Vivencio ang tunay naming pakay. So, bali pinapalo ko po sa inyo. Bali, hinahanap po kayo ng mga anak po ninyo. Naghahanap po sila. Sila po sila Gigi, tsaka sila Lisa. Masaya ako na makita ko sila. Kaya bago pa man matapos ang maghapong yon, nagpasya kaming hainan ng isang kumpletong hapunan ang magkapatid na Liza at Gigi. Masarap na ulam, may kanin, at syempre, mawawala ba naman ang mainit-init na sabaw. Kasama ang mga maghahatid ng pagkain, isinama namin si Tatay Vivencio para siya mismong magdala ng masarap na sabaw sa kanyang mga anak. Samantala, inabutan namin nagkukwentuhan ng magkapatid sa kanilang sala. Hindi ako nagapunan eh. Wala lang, siguro sobrang pagod lang. Maya-maya pa, Hindi po kami yung binibili sa pagkain. Ano yan? Kanin. Sold na. at para makumpleto ang kanilang hapunan. Sabaw. Sinigang na baboy. Naalala ko yung sinasabi ng nanay ko na nalunod daw yung tatay ko. Sa sabaw. Na masakit man isipin na nalunod yan yung tatay ko. Kakainin ko pa rin to. Higupin ko pa rin itong sabaw kahit hindi ko sasabihin ng nanay ko po na nalunod sa sabaw ng papa ko. Anong pangalan ng tatay? Ano po? Vicencio Dorin Capocchian. Ako si Vivencio Capocchian. Sino po? Ang hinahanap niya. Buhay pa. Hindi pa patay. Bakit niya naman nasabi na patay na? Si Gigi, panunumbat ang agad ibinungad sa kanyang ama. Ang hirap kasi. Kasi yung nanay ko, nakasama ko kasi yun. Nagkaroon ako ng stepfather na nananakit. Nagkaroon kasi kami ng problema kaya nagkawalay kami. Pero bakit ganun?
Lahat nyo kami iniwan. Hindi sana mamatay yung nanay namin kung hindi nyo iniwan. Hindi ko pa iniwan ang nanay niyo. Pinalayas lang ako. Wala akong magawa. Kahit na Kahit itanong niyo kay Marian kung alam niyo kay si Marian. hindi ka nawa sa nanay namin. Yan ang magpapatunay. Bakit ganun sinasabi niya patay na raw kayo? Sa sobrang galit niya sa akin. Ganun talaga. Kahit namatay na wala pa rin sinabi. Masaya na po ako nakita ko yung tatay ko. Kahit may pamilya siya, hindi naman namin sinabi na sa amin siya. Ang gusto lang na mayari, makita siya na buhay, na kahit tinatak niya sa isip ng nanay ko na tinatak niya sa isip namin na patay siya. Pinapatawad ko na siya kahit iniwan niya kami na 28 years old, 28 years na hanggang ngayon. Nakita na po siya namin. Kinabukasan, binisita ng mag-aama ang puntod ng kanilang ina. Inahanap sa kanya, tinatanong, natupad ko na ngayon. Kahit ilang taon pang lumipas, sinikap ko na hanapin yung tatay ko. Kahit ayaw niya sabihin sa akin. Pero ito na ngayon, kompleto na. Ang sagot sa mga hinanakit ng nakaraan, tanging kapatawaran. Sa ganitong paraan lang tunay na magkakaroon ng kapayapaan ang ating kalooban. Dito sa Reunions. Susunod, gabi ng October 27, isang 8 taong gulang na bata na nagngangalang Rovic ang inihatid ng isang MMDA enforcer sa GMA Network Center. Sa PUP po kasi kami, pumunta po kami PUP kasi po para magpa-enroll kay mama. Bigla pong, yung pagkatapon ko po ng basura, bigla pong nawala si mama. Nag-akit baba po ako pero po hindi ko na po nakita si mama. Ayun po, kaya umalis na po ako. Dito sa Reunions. 24 oras ang ibinibigay naming serbisyo publiko sa mga dumudulog sa aming tanggapan. Kaya naman noong dinala ang nawawalang batang si Rovic sa amin, hindi namin tinantanan ang paghahanap sa kanyang mga magulang. Kahit 28 anyos na at may 2 anak si Ruby, nagpupursigi pa rin daw siyang magkadiploma. First year college ngayon sa kursong BS Entrepreneurial Management sa Open University ng Polytechnic University of the Philippines o PUP si Ruby. Napakahalaga talaga yung edukasyon kasi yun lang talagang hindi makukuha ng iba. Maagak naging ina si Ruby sa edad na 20. High school lang ang kanyang natapos. Ngunit sa kagustuhan niyang may marating sa buhay, nagdesisyon si Ruby na bumalik sa eskwelahan. Salamat na lang at tinulungan siya ng kanyang mga kapatid. Nakadepende lang ako sa kapatid ko. Ang hirap maghanap ng trabaho pag walang natatapos. Ngunit mukhang maaantala ang pinaplanong pagbabalik eskwela ni Ruby. Nito lamang kasing October 27, sa mismong paaralan kung saan nagpapa-enroll si Ruby, nawala ang kanyang 8 taong gulang na anak. Kasama din yan sa pilahan kaso naiinip nga daw siya. Kaya babakyat siya. Tapos lang pala na pumasok din ako doon sa room sa nagpapa-ID ako. Nung paglabas ko, tamang-tama din, time ko na naman papasok sa registrar. Pero nakita ko siya, galing siya sa baba, umakyat na siya sa may hallway. Patingin-tingin siya. Ikinawayan ko siya sa may window. Akala ko, nakita niya ako. Expectation ko naman nakita niya ako. Yun pala, hindi niya pala ako nakita. Sumakit na raw ang mga paa ni Ruby sa kapapanik-panaog sa buong gusali ng PUP. Ngunit hindi man lang daw niya nasalubong ang kanyang anak. Dahil dito, tila pinabangan na raw si Ruby na pumasok ngayong darating na semestre. Sabi ko, hindi na ako mag-aaral kasi yun ang dahilan eh.
hindi na sana nga ako tutuloy mag-enroll kasi nga kung hindi ko siya nakita, hindi na ako tutuloy. Samantala, gabi ng October 27, isang 8 taong gulang na bata na nagngangalang Rovic ang inihatid ng isang MMDA enforcer sa GMA Network Center. Ang pangalan ng magulang nanay niya ay si Roby C. Duran na nakatira sila sa Taytay Rizal. Ang eskwelahan ng bata ay itong Nagpayong Elementary School, Taytay Rizal. Yun po lamang ang nakuha kong mga detalye na sa bata. At hindi niya rin alam yung number ng bahay, pati wala siyang number ng cellphone. Ang mga naka-duty na guard nung gabing yon, sinubukang kausapin ng bata. Anong pangalan mo? Rovic C. Duran. Taga saan ka? Hindi mo matandaan? Saan bahay niya? Ilan taong ka na? 8. 8. Eh, yung tirahan niya, hindi mo alam. Mga SOP po namin, pagka may tinunobe na ganyan na missing na bata, una po, ipapaalam namin sa radio, tapos sa news department, tapos iyan rin po namin sa reunion. Sa aming pakikipag-usap kay Rovic, sinabi nitong Ruby Duran ang pangalan ng kanyang ina. Taga Taytay Rizal daw sila at grade 3 na siya sa Nagpayong Elementary School. Ang batang ito na kaya ang nawawalang anak ni Ruby. Dito sa reunion. Susunod, Saan po ka nagpunta na? Dito sa reunion. isang MMDA enforcer ang nagdala kay Rovic sa aming tanggapan. Katiting man ang hawak naming impormasyon tungkol sa tahanan ng bata, ginawan pa rin namin ng paraan para mahanap ang kanyang mga magulang. Malaki ang tsansang si Rovic nga ang nawawalang anak ni Ruby. Kaya para makasiguro, nagpa siya kaming dayuhin ng PUP sa Maynila. Habang nasa biyahe, ikwinento sa amin ni Rovic kung paano siya nawala. Umalis kami ng PUP, tapos biglang nagtapon ako ng straw ng soft drink, biglang nawala. Pagkatapon ko, biglang nawala yung mama ko. Pagdating sa nasabing kolehiyo, Sir, ako po si Aya ng Reunion sa QTV 11. Magtatanong lang po kami, baka po yung magulang po ni Rovic Duran, nagtanong-tanong po sa mga security guards po dito, naghahanap po ba? Dito nga ma'am, nalagbog na namin yung nawawala. Kanina nga lang, kausap namin dito, sabi nga namin na kung maaari, ilapit rin sa mga TV station para ma-flash yung bata, para matulungan. So, nakausap niyo po mismo yung magulang? Opo. Yung nanay po, ano daw po ang pangalan? Ito, Ruby Lee Duran. Ruby Lee Duran. Po, 28 years old. Tapos, saan po siya nakatira? Sa Taytay ma'am, Santa Ana, Taytay Rizal. kumpirmado, si Rovic nga ang nawawalang anak ni Ruby. Matapos naming makuha ang eksaktong address ni Ruby, dali-dali na kaming umalis papuntang Barangay Santa Ana sa Taytay Rizal. Habang nasa sasakyan, hindi maitago ni Rovic ang kanyang katuwaan. Mama, sorry mama na iniwanan kita sa PUP kasi po pagkatapon ko ng basura na bigla kang nawala. Narating na rin namin ang Barangay Santa Ana sa Taytay Rizal. Si Rovic naman, unti-unti nang naaalala ang lugar na aming tinatahak. Malapit na po tayo sa bahay. Bahay po namin, malapit na po. Saan? Turo mo nga. Dito na po. Pagdating sa kalye kung saan daw nakatira si Rovic, agad itong bumaba ng sasakyan at nilakad ang daan pauwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad ang paslit, siya namang pagsalubong ni Ruby sa kanyang anak. Saan ko nagpunta? Nalaman na alaw na. Saan mo nagpunta? Saan si Tito mo di pa umuwi? Nandoon pa naghanap sa'yo. Tito mo mo.
Wala na doon. Punta, saan ka nagpunta nga? Wala. Kasi may hausan, saan? Doon sa ano? Hill. Saan hill? Ba't ka bumaba doon? Nakita mo ko doon sa loob ng register office? Hindi kita nakita doon. Pinawayan kita, hindi mo ako nakita? Hindi. Saan man ka nagpunta banda? Nakita mo? Saan ka nagsino ba na? Saan banda na hill center? Saan man ka banda nagpunta? Doon nga. Saan nga? Saan man? Sino mo na? Nung mga sandaling yon, tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Ruby. Siyempre naman, sobrang saya. Kasi hindi nga ako makatulog. Lagi lang akong nagpipray lahat ng pati gwardiya doon sa POP. Sinabihan ko eh. Si Rovic naman, nag-sorry sa kanyang ina. Sorry. Ngayong magkasama na ang mag-inang Ruby at Rovic, wala nang dahilan para hindi matuloy ang pag-aaral ng mag-ina. Para kasi kay Ruby, hindi kayang tangayin o nakawin ni numan ang edukasyong kanilang pinaghihirapan. Dito sa Reunions. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si John Mark Kalinaw, 6 years old, singkit, huling nakita sa Paco, Bagumbayan, Taguig City. Si Christopher Malik, 18 years old, maputi, balingkinitan at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita January 28, 2009 sa Pasay City. Si Joseph Manuel, 13 years old. Si Alvin Bornea, 10 years old. Si Paulina Roses, 60 years old, huling nakita sa Tungko, Bulacan. Si Belen Reyes, 14 years old, may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita July 22, 2008 sa San Juan, Rizal. Si Lenny Drio, 6 years old, may pingol. Huling nakita August 28, 2008 sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Karen Laroya, 18 years old, huling nakita sa Bagak, Bataan. Si Mali Bermudo, 16 years old, huling nakita October 16, 2008 sa Paracale, Camarines Norte. Si Angel Miles Zaldivar, 5 years old. Si Angelica Apoli, 9 years old. Para po sa mga kaso ng mga nawawala, tumawag lamang po sa aming hotline 982-7777, local 3011. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo dahil ang tanging hangad namin, pagbuklurin ang bawat pamilyang Pilipino dito sa Reunions.